Yan mga kasolid, no? Ito naman, no, meron din uli akong i-share sa inyo, no, na napanood ko, no, sa YouTube channel naman ni Munting Kaalaman, no. Bali dito, kinontent niya rin dito si Idol PhD, Francis Leo Marcos, no. At may 3 months na itong na-post, no. At may 20K views na rin, no. So yun, bali sa tingin ko naman, ito ay isang solid supporters ni Idol PhD, Francis Leo Marcos. No? So yun, please watch till the end mga solid. Hindi ako naghingi ng kahit anong pabor sa pamilya Marcos. Pagkus. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin sa akin lahat ng kayo mga naman ko. Francis M. o Francis Leo Marcos. Opo, magkapangalan lang po sila at tawag din po sa kanya ay Francis M. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay si Francis Leo Marcos o bilang kilalang FLM. Wala naman po siguro dito sa nakikinig ngayon na hindi kilala po si Francis Leo Marcos dahil siya lamang po ang tinagurian na tinatawag ng karamihan na hari ng humanitarian o hari ng pagtulong noong mga panahon na nangangailangan ang Pilipinas na lumalaganap ang karamdaman sa buong mundo. Kilala po natin si Francis Leo Marcos na namimigay ng isang sakong bigas at sa mga taong nangangailangan. Ngayon po, marami po na nagsasabi na mayroon pong audio leak. Meron po pag-uusap si Francis Leo Marcos sa isang tao na sinasabi ni Francis Leo Marcos na anak siya ni Ferdinand Marcos at kapatid niya po si BBM. Ito po ay audio leak na ipaparinig po namin sa inyo na kayo na po ang bahalang pumatol sa mga nakakakilala kay Francis Leo Marcos, lalo po ako na naging idolo ko po si Francis Leo Marcos, nakilala ko po talaga ang bawat sit-sit niya at boses, na kayo na po ang humatol sa audio leak na aking ipaparinig sa inyo na kung talaga siya ba ang nagsasalita o hindi. Subalit mga kamunti, paalala ko lang po ay ito ay hindi galing sa akin. Ito po ay pinagkuhanan ko rin at sa mga tao mababanggit ay hindi rin po galing sa akin. Disclaimer lang po. Ito po mapapakinggan nyo po ay kayo po ang humatol na kung si Francis Leo Marcos nga ba nagsasalita na sinasabi niya doon na anak siya ni Ferdinand Marcos at kapatid niya po si BBM. At kung gaano po kayaman si Francis Leo Marcos, ay mapapakinggan nyo rin po sa nasabing audio leak po. Eto, mas maganda huwag natin patagalin. Simulan natin. Bakit gano'n? Pag mayaman, walang problema. Pag sa mahirap, may problema. Klaseng tao. Nakakamiss si Francis Leo Marcos, ang tinatawag noon na hari ng humanitarian o pagtulong sa mga taong nangangailangan. Nakilala siya sa pagbibigay ng bigas na isang sako, yung panahon na laganap pa ang karamdaman sa buong mundo. Sadyang maraming nakakamiss sa taong ito na tumatak sa buong bansa ang kanyang mga ginawa. Subalit, ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa isang audio leak na di umano na sinasabi ng maraming tagahanga niya na siya mismo ang nagsasalita sa audio at maging ako mismo bilang isang naging tagapanood niya dati sa kanyang mga live, masasabi ko, boses niya ni Francis Leo Marcos ang nasa audio. Pero hindi ko sinasara ang usapan o hindi ko sinasabing siya talaga ito. Ito ay batay lang sa aking narinig din, boses niya ang nasa audio. Mas maganda pakinggan niyo muna ang sandaling boses na ito, kayo na ang humatol kung siya ito. Kapatid ko si Bongo. Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico at Freddy Marcos. Pero kapatid. Tulad ng inyong narinig, hindi ko na ito tinapos dahil kakain tayo ng mahabang oras. Pero dahil trabaho ko ang magparating sa inyo ng totoong mga kaganapan, sinulat ko na lang ang ibang highlights sa kanyang sinabi. At babasahin sa inyo, pakinggan nyo ang ibang sinabi sa audio. Kapatid ko si Bongbong, pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico Edralin Marcos. Anak ako ni Ferdinand Marcos Sr. kay Doña Remedios Carino Antonio, yung prinsesa ng Cordillera. Ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico sa biological father si Ferdinand Marcos Sr. Nanay ko dapat ang asawa ni Presidente Marcos Sr., hindi ang kasalukuyan. Si Don Asabelo Antonio
asawa ni Doña Maria Carino, ang anak nila si Doña Remedios Carino Antonio, ang aking ina. Sinasabi dito mga kamunti, ang pumirma ng birth certificate niya ay ang kapatid ng dating Presidente Marcos na si Pacifico, at sinasabi din na anak siya ni Ferdinand Sr. kay Doña Remedios Carino Antonio. Sinasabi sa audio na prinsesa ito ng Cordillera. Ang lahat ng ito mga kamunti, paalala lang ha, hindi ko inimbento o gawa-gawa lang. Ito ay audio leak na hinihinala na si Francis Leo Marcos ang nagsasalita. Pero, ika nga, walang patunay kung siya talaga ito. Kung pagbabasehan lang ang boses, hindi natin maaaring tanggapin na si Francis Leo Marcos ito. Subalit kayo na ang humatol sa audio na boses. Ako ni Ferdinand Marcos, Senior, kay Doña Remedios Carino Antonio. Ibig sabihin, Nanay ko dapat ang talagang asawa ni Presidente Marcos, hindi si Imelda. At kung gusto nyo marinig ang buo, nasa baba ang kabuuan ng audio. Pero hindi talaga maitatanggi na si Francis Leo Marcos ay isa sa mga naging idolo ko yung mga panahong iyon. Hindi dahil kung sino talaga siya, kundi dahil sa kanyang ginawang tulong sa mga taong nangangailangan sa matinding panahon ng pangangailangan. Mabuhay si Francis Leo kung nasaan man siya ngayon. Ito sa ating lipunan, naghihilahan ho kasi. Yung mga mabuti, kasapawan mo sila, hihilahin ka pababa. Ngayon po mga kamunte, hindi ko po sinasara ang usapan na hindi ko po sinasabi na ito ay si Francis Leo Marcos. Ito po ay kayo na po bala humatol na kung si Francis Leo Marcos niya ba to. Hindi naman po sa dating pwedeng pagbasihan na hindi natin nakikita nagsasalita si Francis Leo Marcos o maaring katulad na ng boses, pati tema ng pananalita, hindi natin pwedeng sabihin na si Francis Leo Marcos yun. Kaya hindi natin pwedeng isarado ang usapan. Para sa aking palagay, kayo na po ang bala humatol na talagang kaboses naman po talaga ni Francis Leo o hindi lang kaboses, talagang siya yung boses na yun natin narinig. Subalit sabi ko nga, ito ay hindi galing sa akin. Kung gusto nyo po mapanood, ito ay mapanood o yung audio niya mismo, doon naman kayo na po ang bahala na i-search nyo lang po na Francis Leo Marcos o FLM audio leak. No, madali lang po hanapin ito sa iba't ibang social media. No, ito po paalala po, hindi po galing sa akin ito. Bagaman si Francis Leo Marcos ay marami na itulong dito sa ating bansa, sa iba't ibang panig ng bansa natin, na namimigay siya ng bigas, hindi na mawawala sa isipan natin talaga na si Francis Leo Marcos sa atin tatatak sa bansang ito at tumatak ang kanyang mga ginawa sa ating puso at isipan. Ako po, inaamin ko po ay naging idolo ko po si Francis Leo Marcos. Kung tutuusin, maraming vlogger na lumabas ngayon. Iniisip ko nga minsan mga kamunti, kung si Francis Leo Marcos po ay nandito pa po, nagpapakita pa po, siguro walang mga vlogger na lumalabas na upang alam nyo na nagpapakita ng maraming pera. Para po sa akin si Francis Leo Marcos ay vlogger ng mga vlogger. At si Francis Leo Marcos po ay hari ng mga tumutulong. Halos sa kanya po siguro nagsimula, kung di ko nagkakamali, ang mga pagtulong sa social media. Na talaga, siguro imagine ko nga kung dito pa si Francis Leo Marcos ay talagang mas marami siya matutulungan gamit ng social media. Ano pa kaya ngayon ay laganap na, mabilis na maganap. Nakakamiss din po yung tao na yon na hindi ko alam kung nasa na siya. Kabutihan ang ginawa niya dito sa bansa natin, hindi ko makakalimutan. Biruin niya, gabi-gabi ako nanonood sa kanya. Halos mapuyat ako sa live niya hanggang madaling araw mo. Bisa alas 4 nagda-live, alas 3 nagda-live po. Talagang pag nag-live po siya, hindi lang po 10,000, kundi milyon ang nanonood sa kanya. Talagang umaasa na hindi lang, kahit hindi na matulungan. At ito lang po kung merong team payaman o team paangat, si Francis Leo po ay ang Mayaman Challenge. Hindi po natin makakalimutan na sa kanya nagpauso ng Mayaman Challenge. Mayaman ka? Ipakita mo na mayaman ka. Challenge ko sa iyo, tumulong ka. Sa kanya po ng original niya na Mayaman Challenge na nakakamiss po dyan. Kayo po, ano po ang mamimiss nyo kay Francis Leo Marcos? Ano po ang namimiss nyo sa kanya? Ako, yung Mayaman Challenge niya, sa kayong pag-iingay niya tuwing gabi, na nagda-live siya, nagyayabang siya. Alam naman natin yung yabang niya ay hindi naman ano po yun, na talagang yabang, na hindi naman po. Yung po para po, tularan siya ng maraming tao na upang tumulong sa maraming nakakarami. Halimbawa, katulad ni Makagago, gumaya siya na challenge si Makagago mga panahon na yon na tumulong din siya
sa pamamagitan ni Francis Leo Marcos. Maging ako man po yung panahon na yung vlogger na rin po ako, naglabas po ako ng konting halaga para tumulong po dahil kumagat ako sa Mayaman Challenge ni Francis Leo Marcos at lahat po na nasa bansa kumagat sa kanyang challenge. Di po ba isa pong history yun na minsan nang dumating sa atin na binulabog tayo ng Francis Leo Marcos, subalit ang nakakalungkot nun, hindi siya pinagtungunan ng pansin ng mga taong nasa, alam nyo na kailangan mapansin siya pero hindi siya pinansin po. Bagkus, naging masama pa siya ata sa ibang paningin ng tao, hindi ginastify yung kabutihan ng ginawa niya, kundi doon sa konting pagkakamali niya, doon siya hinatulan. Para sa akin po, mabuhay ka Francis Leo Marcos kung nasan ka man, kung sino ka man, o kung totoo man yung audio na yan, ay na po bala humatol mga kamunti, doon sa audio na inyong narinig, hindi ko masasabing siya yun. Pero, dalangin ko, Francis Leo Marcos, sana dumating ang isang araw, magpakita ka, gawin mo ulit yung ginagawa mo para sa taong bayan. Hindi lang sa lugar na yan, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas na naging humanitarian ka na marami ka natutulungan na walang kapalit. No? Maraming salamat sa inyo, buong Muntinlupa, buong Pilipinas, hari ng Muntinlupa, proud Muntinlupa, buong Pilipinas, mabuhay kayo, Francis Leo Marcos, mabuhay ka, hanggang sa susunod. Ito, abangan nyo po, ang ikalawang bahagi nito, paalam.